Nagsagawa ng motorcade sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija ang mga taga-suporta ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Panawagan nila sa Pilipinas, litisin ang dating Pangulo kung ito nga ay may nagawang paglabag sa batas. Narito ang balita ni Agnes Salada. Nagsagawa ng motorcade ang grupong Bring Home FPRRD Nueva Ecija nitong March 23, 2025, araw ng Linggo. Nagsama-sama ang mga supporters ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dito sa lungsod ng Cabanatuan upang kondenahin ang ginawang pagdala sa dating leader ng bansa papuntang Netherlands upang litisin para sa salong crimes against humanity. Ayon kay Attorney Edwin Santos, isa sa mga organizer ng Bring FPRRD Home Motorcade, nabuo ang kanilang grupo upang ipanawagan na dito sa bansa litisin ang dating Pangulo. Itong grupo namin ay sa pamamagitan ng sama-samang paghiling sa pagbabalik ni former President Rodrigo Duterte dito sa ating bansa para dito siya litisin dahil naniniwala kami na gumagana yung judikatura natin at naniniwala kami sa integridad ng mga maestrado natin. Dagdag pa nito, ang kanilang grupo ay nabuo dahil sa kanilang paniniwala sa dating Pangulo. Ito po ay hindi sinasadyang pagtitipon ng mga sumusuporta at patuloy na naniniwala kay President Duterte. Wala pong plano na mabuo itong grupo na to. At kung napapansin nyo, yung ginawa po nating motorcade, ito po ay sa mga resources nila nanggaling. Kanya-kanyang dala po. Wala pong kung sino man yung nag-iisang tao na nagbigay ng pondo para ganapin ito, kundi yung mga maliliit na tao, may kanya-kanya po silang dala. At sila na yung nag-offer kung ano yung pwede nilang may tulong. Paliwanag ni Atty. Santos, hindi nila layuning makipagtalo sa gobyerno. Hindi namin layuning makipagtalo sa gobyerno, pero ang layunin lang namin maipaabot yung boses ng karamihan sa mga sumusuporta doon sa ating dating Pangulo. At hindi lang siguro karamihan, palagay ko mayorya ng mga Pilipino ay patuloy pa rin na sumusuporta sa kanya. At siyempre, unang-una, may kanya-kanya po kasing experience yung mga taong sumama dito kung paanong napabuti yung buhay nila ng Pangulo kasi Pangulong Duterte. Maikling panahon, kung tutusin, 4 na taon lang po dahil yung 2 taon pandemic Pero nakita nyo naman, ngayon magta-3 taon na tayo, puro bagong Pilipinas. Kaso wala po kaming makitang bago yung luma, naubos na po yung resources natin para mapatalsik lang yung mga Duterte at maidiin sila sa kung ano mang mga krimen. Palagay ko panahon na para doon naman tayo sa ibang bagay. Baka pwedeng paglaanan nyo ng pansin yung edukasyon, agrikultura, o alam nyo naman yun hindi na kailangan sabihin sa inyo. So, palagi po, yun lang po yung hiling namin, simple lang. Sana mapakinggan po kami ng pamahalaan. Muli naman itong nanawagan sa mga Nueva Ecijano na dumalo at makiisa sa darating na March 28. Inaanyayahan po namin lahat na makiisa sa amin sa darating na March 28, 4 p.m. sa Freedom Park, Cabanatuan City. Magsama-sama po tayo, sabay-sabay po tayong manalangin at baka sakali na mapakinggan tayo ng gobyerno. Buksan nila yung tenga nila, yung puso nila para dun sa damdamin ng mga Pilipino. At naganda po kami ng mga ilang programa para sa inyo at inaasahan din namin na magbibigay po ng mga maikling mensahe yung si Vice President Inday Sara at ilang pang mga tumatakbong senador sa ilalim ng PDP laban. Ang tinig ni Atty. Edwin Santos, isa sa mga organizer ng Bring Home FPRRD Nueva Ecija. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Agnes Salada, SM9 News Central Luzon.